Ako si Laura, prinsesa ng Albania. Hindi lamang isang tauhan sa isang kwento, kundi isang babaeng may sariling kwento. Habang hinaharap namin ang bagong umaga sa Albania, nanatili akong tapat sa aking pangako na ipaglaban hindi lamang ang aking iniibig kundi ang aking bayan at ang mga taong inaapit. Anak ni Haring Liceo ng Albania. Ako ang prinsesa ng kahariang ito. Ako ang nagmamayari ng kagandahan ng itinuring ni Florante sa akin. Ako ang iniligtas ni Serida. Umpisa lahat ng kwento ng malayo sa aking piling ang aking kasintahan. Ako si Florante, ang prinsipe ng Albania. Isang kaharian na kinakalaban ng mga kalapitan at pagtataksil. Isang matapang, marangal at mapagmahal na binata. Ako ay kinikilala sa aking kagitingan sa pagkikipaglaban at katapatan sa aking bayan at sa aking minamahal na si Laura. Ngunit ang aking katapangan at katapatan ay hindi sapat upang maprotektahan siya mula sa mga pagsubok at pagdurusa na kanyang kaharapin. Ako si Menelipo, isang mahalagang tauhan sa epikong tula na Florante at Laura. Bagamat hindi ako isang pangunahing tauhan, ang aking papel ay mahalaga sa pagbigay ng konteksto at pag-unawa sa kwento. Ako ay isang matandang ermitanyo na nakatira sa kagubatan, isang taong may malalim na karunungan at pag-unawa sa buhay. Narito ako, isang ermitanyo na naghahanap ng kapayapaan at katarungan. Ang aking buhay ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at pagtulong sa mga nangangailangan. Ngunit ang aking puso ay hindi manhid sa pagdurusa ng mundo. Nakikita ko ang kawalan ng katarungan, ang pagtataksil, ang paghihirap. Sana'y matuto ang mga tao mula sa mga pagdurusa ni Florante. Sana'y makita nila ang kahalagahan, katarungan ng pag-ibig. Ako si Prinsesa Floresca, anak ng lahing Maharlika ng Crotona, asawa ng mahal kong si Duque Briseyo, at ina ng natatangi kong anak na si Florante. Ako'y isang ina na may pusong palaging nangangamba para sa kapakanan ng aking anak. Sa bawat paghinga ko, panalangin ang aking kasama na sana'y mailayo siya sa panganib, sa kasamaan ng mundo, at sa panlilinlang ng mga papagkunwaring kaaway. Bilang prinsesa, tinuruan akong maging matatag. Ngunit bilang ina, ako'y marupok sa tuwing nasasaktan ang anak kong si Florante. Ako ang nagturo sa kanya ng kabutihan, ng paggalang, ng pananampalataya. Ako ang unang guro ng kanyang puso at budhi. Ngunit hindi ko man lang siya nasaksihan habang siya'y lumalaki sa Albania. Ang puso ko'y nabiyak nang siya'y ipadala roon upang mag-aral. Ako si Menandro, isang tapat na kaibigan ni Florante na handang tumulong sa oras ng pangailangan. Hindi ako nag-atubiling makipaglaban. Antenor, guro ng dunong ng tagapaghubog ng isip at gabay ng mga kabataan dito sa Atenas. Hindi lamang ako nagtuturo ng letra at bilang, kundi pati ng dangal at prinsipyo, tunay na kahulugan ng pagiging marangal. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang iba't ibang uri ng mag-aaral, matalino ngunit mapagmataas, mahina ngunit may busilak na puso, at yaong may pambihirang tapang ngunit kulang sa gabay. At ngayon sa harapan ko, narito ang ilan sa pinakamahusay kong tinuruan. Florante, ang matapang at matalino,
puno ng pangarap ngunit inosente sa tunay na kulay ng mundo. Menandro, tapat at matatag, isang kaibigang handang ipaglaban ang kanyang kapanalig. At si Adolfo, isang mag-aaral na matalino ngunit may lihim na ningas sa kanyang mata. Isang apoy na hindi ko pabatid kung magdadala ng liwanag o lalong magpapadilim sa kanyang landas. Florante, tandaan mo ang katalinuhan ay isang sandata, ngunit kung hindi gagamitin sa tama, maaari itong maging sumpa. Marami kang matututunan sa buhay na hindi itinuro ng mga aklat, mga aral na mas matalim pa sa espada at mas mabigat pa sa anumang digmaan. Menandro, alam kong hindi mo pababayaan ang iyong kaibigan. Ikaw ay ang kanyang magiging kalasag sa panahon ng kagipitan, ang kanyang katuwang sa bawat laban. At sa inyong lahat, tandaan ninyo ito. Ang mundo ay hindi laging patas. May mga taong magpapanggap na kaibigan ngunit may matalim na patalim sa kanilang likuran. May mga pangakong matatamis pero walang kaalaman. At may mga taong gagamit ng talino hindi upang maglingkod kundi upang manlamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tunay na bayani ay hindi sumusuko. Ako si Sultan Ali Adam, ang kinakatakutan ng silangan. Ako ang lintik na bumagsak sa bawat kahariang kumakalaban sa akin. Sino kaya parang madlang sa aking kagustuhan? Sino si Florante? Isa lamang siyang alipin ng sariling damdamin. Isang presyoning mandirigma na umiibig sa isang prinsesang hindi niya kayang ipaglaban. Si Laura ay para sa akin. Ako ang karapat-dapat sa kanya. Hindi siya para sa mahihinang loob na gaya ni Florante. Sa aking kamay, ang pag-ibig niya ay magiging kapangyarihan. Sa kamay ni Florante, ang pag-ibig niya ay magiging dahilan ng kapahamakan. Sinusumpa ko sa harap ng langit at lupa na ang alban niya ay yuyuko sa akin. Sa sandaling dumating ang araw ng aking tagumpay, si Florante ay luluhod at itilain ang tunay na hari ng daigdig. Na ito ang mga pagboyo niya ay magiging abo at ang kanyang pangalan ay kakabukutan ng kasaysayan. Sa likod pa. Ako si Emir, isang makapangyarihang pinuno ng mga Moro. Sa aking kamay, silalay ang pangyarihan sa aming bilang at wala akong pinakatakutan. Ang aking salita ay batas at sino man lumalaban sa akin, dapat pausahan. Sa aking si Florante ng Albania, isang prinsipe, isang magpapalak, isang alipin sa kanyang bayan at Ako si Flerida, isang babae na pinilit hanapin ang aking lugar sa mundong puno ng mga alon ng kapalaran. Bago pa man ako maglakbay sa mga madidilim na landas ng buhay, ang aking puso ay puno ng kaligayahan at pangarap. Ngunit tulad ng bagyong dumaan sa aking buhay, ang lahat ng aking iniisip ay nagbago. Ang aking pangalan ay Flerida, isang kabataan mula sa bayan ng Albania, at isang babae na nahulog sa isang pag-ibig na puno ng hirap at pagsubok. Ako si Claudia Sileno, kilalang pinuno ng bansang Atenas. Habang ako ay isang pinunong tapat sa trono, higit akong naging ama sa aking anak na si Menandro. Isang kabataang tapat at makatalino. Sa loob ng maraming taon, aking pinaglingkuran ang kaharian. Pinangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Ang sinikap na maghasik na kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Ngunit, alam ko sa bawat nabuhay at kapangyarihan
kahariang Albania. Sa ilalim ng aking pamumuno, hinahangad kong mapanatili ang kapayapaan at katurungan sa bawat sulok ng aming lupain. Ngunit sa likod ng korona, pangyarihan ito, ako'y isang ama, nangangamba para sa kaligtasan ng aking anak na si Laura. Ang prinsesang pinag-aalayan ng pagmamahal ng bayan. Bilang hari, tungkulin kong ipaglaban ang bayan, ngunit bilang ama, nais ko lamang ang kaligayahan ni Laura. Paano ko ba matitimbang ang puso ng isang ama at ang paninindigan ng isang O si Aladdin, isang bispe ng Persia, isang sundalo, isang mandirigma, sa dugo ko'y dumadala ng nakaramdaman. Ngunit sa dibdib ko, naroon ako sa bawat labanan, ako'y sanay. Ngunit paano lalabanan ang mabuti ng pag-isa? Ngunit kahit anong mahit ang aking kapalaran, hindi ko kayang patayin ang inosente, kahit makaaway ng aking anak. Sa bawat digmaang aking sinalihan, dugo ng kaaway ang aking sagisa. Hindi ako isang karaniwang general. Ako ang haligi ng aming hukbo. Ang unas na gumugupo sa mga karian. Sa bawat sampas ng aking tabak. Mga lungsod ay bumabagsak. Mga bayan ay nagiging abo. Hindi na ba ang aking pangalan sa Sinople, sa Crotona, sa Albania, at lay yumuko sa aking kapangyarihan. Ang aking tapang ay sinusulat sa kasaysayan. Ang aking pangalan, sinasambit ng mga sundalo at mga hari. Ngunit ngayon narito ako, sa inyong lupaing Albania. Wala ang bangis ng digmaan. Kayong mga Kristiyanong Ako si Duque Briseo. Nangako ako ng katapatan ng pag-ibig na walang hanggan. Ngunit ang tadhana, ang kapalaran ay may iba palang plano. Ang aking pag-ibig, ang aking lahat ay ninakaw sa akin. Iniwan ako sa gitna ng kawalan sa isang mundo na puno ng kalungkutan at pag-iisa. Ang aking kwento ay hindi lamang akin. Ito ay kwento ng pag-asa, ng pag-ibig at ng pagbabalik. Isang kwento na sanay magbigay inspirasyon sa inyo upang hindi sumuko sa gitna ng pagsubok. Ako si Adolfo, na walang ibang hangarin, kundi ang korona, ang puso ni Laura, at ang pagkawasak ng sinumang hadlang. Oo, ako iyon, ang kaaway na nakangiti, ang ahas na nakalingkis sa kaharian ng Albania. Ako ay likas na matalino, mabilis mag-isip at marunong dumiskarte. Ngunit sa mundo namin ginagawa, hindi sapat ang talino kung ang kapalaran ay pinapanigan